Sa isang sulok na silid, saan madilim ang paligid. Marahang umiihip ang hangin nagbibigay ng lamig. Sa gabing ang tanging naririnig ay ang huni ng kaibigang pulpi. Nakaupo ako sa ibabaw ng lamesang nasa iyong tabi. Tahimik, taimtim, naghihintay sa iyong pagdating. Huli ko at sarili kong nakangiti at ang sabi. Sabi sa mga salitang kinukuhit ng may lambing. Biglang nagliwanag ang mga paligid. Sindihan mo ang ilaw sa iyong silid. Napukaw ng iyong mga matang nagmamasid. Paborito kong lugar. Ang lamesang nasa gilid. Ewan ko ba, pero hindi ko maipinta ang aking nadarama. Para bang pinaghalo ang tumat ka ba dahil ngayon nandito ka na. Hindi talaga nagbabago kung paanong tinititigan mo ang mga letrang isinulat mo sa aking mga pahina. Para bang lahat na ito ay may halaga. Kaya ang iyong mga salita ay aking pinakinggan. Sa bawat paglipat ng pahina ay iyong kinukunita ang mga letra, ang mga pangarap na nais mong magawa. Ako mismo ay naging saksi sa mga pangarap ng isang bata. Minsan pa ay hindi ko kinakaya ang imaginasyong sa iyo nagmula. Tulad na lamang kagustuhan mo magkaroon ng bahay ka. Makalipad, gaya ng isang agila at maging super saiyan tulad ni Berta upang masamahan mo si Son Goku. Patalunin si Frieza. Nakakatuwa talaga. Lagod-itiin ang alaala ng isang bata, ngunit kasabay naglipas ng panahon. Sa bawat taon ay nagbago rin ang laman ng iyong imasyon. Tila tinabuhan ka ng realisasyon sa mundong ito. Dapat ay tumuhan ang mga pangarap mo. Kaya mula sa isang simpleng hiling na magkaroon ng payaso sa pigsasapit ang karawan mo, ang magpuno ng mga puli na lobo ang iyong kwato, ang magpunta sa karnaval, ang makasakay sa paikot-ikot ng kabayo ang mailigtas, ang prinsesa ni Super Mario ay nagbago ang ihip ng mundo. Kaya kasabay, mga pangarap mo maging pinakamagaling na trainer sa Pokemon Go at magsuot nasunod sa uso upang ang OOTD mo ay maging trending sa social media na ang kuha ng bawat litrato ay may tamang anggulo, pati mga kilay na perfecto ang pagkakaano. Hindi na makakatagang. Sana ay mapansin niya ako. Ikinamit ko ang ilan sa mga natitirang pahina ko upang isulat ang iyong
ako. Alam ko kung ano ang nais mo. Ang kikilala, ang pamoso, ang magkawalan ng parangal sa isang malaking entablado. May pangalang nakaukit at magmamarka sa tao at tinitingala at iniidolo. Kasi ang sabi ng mundo, ganito ang magandang buhay na para sa iyo. Ngayon, naabot mo na ang lipahin ako, bakas sa iyong mukha. Ang mga tanong, balot ng takot na namamayani sa isipan mo. Paano na lang kung hindi ko maabot ang lahat ng ito, ano na lang ang halaga ko. Pasensya na, kaibigan. Gusto ko mang samahan kang tuparin ang mga nasa talaan mo. Isa lamang ako simpleng kwaderno. At tulad ng iyong oras na tumatakbo, ako rin ay limitado. Pero huwag kang mag-alala dahil ibabahagi ko sa iyo ang aking sekreto na bukod sa iyo. At nangako ni Lee ay may kaibigan pa ako. Magkasabay naming nasaksihan ang pag-islap ng iyong mga mata. Noong kami sa iyo ay pinakilala ang kalakip, ang bilin ng iyong ama, na ang lahat ng matututunan mo sa kanya ay sa akin mo itadala. Oo, hindi sa isang kadernong nagmumula ang mga pangako para sa iyo, kundi sa isang libro ng mga bahin ay punong-puno ng mga salitang buhay at aktibo, mga pangako hindi napapako. Ang mga pinakamagagandang plano na hinihintay lang na matuklasan mo dahil kahit ginagawa pa lamang ng may akda nito, ang mundong ginagalawan mo ay handa na niyang ibigay ang lahat ng ito. Kaya ang salita ay nagkatang tao at para sa'yo, handa siyang magsakripisyo, kapalit man ito ay ang sarili niyang dugo. Kaya kung ang sabi ng mundo, kailangan mo na kumpletuhin ang mga pangarap, ang listahan ng iyong mga pangarap upang mapatunayan mo kung ano ang halaga mo. Yan ay hindi totoo dahil hindi ang pagiging bilyonaryo o pagkakaroon isang magandang auto o makikinang na medalya at tropeyo sa iyo'y nakakabuo, kundi siya nagkalunod, ilang beses sinagupit ng latigo. Siya na ipinako at napakasakit sa krus ng Kalbaryo. Siya na ipinalit ang kanyang buhay upang maibigay sa iyo ang pinakamagandang regalo na higit pa